This is me sa first ever plane ride ko when I went to Davao. Sasabihin ko ngayon kung bakit yung pagpunta ko sa trip na to is one of the best decisions na ginawa ko. So, balik muna tayo sa August 15. Mili ka lang ng kanta. To be honest, super anxious ko bago kami makapunta sa airport. Hindi ko alam kung kompleto ba yung nadala ko, kung may nakalimutan ba ako, ano ba dapat gawin ko pagpunta doon. Siyempre, first time ko. Tapos, to be honest, 2 months prior, gusto ko na talaga mag-ipaka. Siyempre, excited. Pero malay mo, may nakalimutan ako, di ba? Para akong bata nung malapit na kami sa airport. Ano masasabi mo? Nasa airport ka na? Let's fly. Kahit yung stroller, yung nilagyan namin ng mga bagahe, gusto ko ako yun. Ako dapat ma-experience ko lahat yun. Then, since maaga pa kami nung nakarating doon, pinili ko munang kumain ng airport food. Malay mo iba, di ba? Siyempre, para ma-experience ko naman lahat ng ma-offer ng airport. So, kumuha ako ng isa sa pinaka high class na pagkain, which is hotdog na tender juicy lang ata. Pero syempre kahit ano pa yan, kahit CDO, kahit kakainin ko yan ng buong buo kasi sobrang excited. First time. Then it was finally time to board the plane. Ayun na po. Uy, ayaw po. Ika tayo. Lahat ng excitement ko, lahat ng anxiousness ko, nag-build up. Naalala ko, naglalakad kami dun sa tunnel. Tapos si Ida, yung girlfriend ko, pinapakalma ako na baka daw maiyak pa ako. Tapos naalala ko nung umupo kami, nanginginig ko yung kamay ko nung nilalagay ko yung belt ng seat. Tapos nung after nun, di magte-take off na ako yung kamay ng girlfriend ko, ako kamay ni Ida, tapos nag-take off. Baliktad mo. Bakit na? Diyan na. Hindi kita. First destination namin dito sa Davao is yung Samal Islands. Siyempre, unang-unang day namin, full of energy. Spend namin lahat sa pag-swimming, sa pag-beach, sa resort. Kumis kami ng mga aga para mauna kami sa barge. Yun yung nagsasakay ng mga kotse na barko, tapos dadaling ka dun sa island. So, tinignan namin yung view from the barge. Tapos, ganda. First time ko nakakita ng view na ganun. Yung kita mo yung vastness ng ocean, tapos uninterrupted yung view ng horizon. Tapos bumaba na kami sa island, pero nagkaisip pa kami problema bago kami makarating dun sa beach. Putikan yung dinaanan namin, so konting scrape muna para man makaalis din kami after, diba? And finally nakarating kami sa beach. Clear yung water ng beach. Usually kasi pag nag-beach ako, hindi ganun ka-clear yung tubig. May mga beach na hindi mo alam kung ano yung mga lumulutang doon, ano mga ginawa na tao doon. Pero unang highlight nung beach trip, yung mga aso doon. May isang hotdog doon na aso na sinusundan kami kahit saan kami pumunta. Kahit wala pang pagkain, sinusundan na kami. Gusto ko nga iuwi kasi magalit itong isang aso ko dito. Tagal ko nag-swimming doon kahit alam kong magbabalat ako kinabukasan. Pang isang linggo ako magbalat, wala kang paki. Dahil nandun ako, nasa moment ako na yun, wala akong naramdaman na init,
napagod. So, meron doon parang bridge na lumulutang. Siyempre ako medyo, hindi naman motion sickness, pero medyo takot sa mga, di ba takot ako sa heights, pero medyo may lula din sa mga umaalog-alog. After nun, kumain kami, then uwi na. Actually, hindi ko nga matandaan masyado yung nangyari pa uwi kasi ato ako nun. Yeah. Pagod. Pero kailangan ko naman yung tulog na yun para kinabukasan sa pagpunta namin sa Philippine Eagle Foundation saka sa Malagos Garden Resort. Kung di nyo pa alam, I love animals. Feel ko merong sense of wonder and awe ka na mararamdaman pag nakakita ka ng mga animals na hindi mo normally nakikita everyday. Nakita namin yung mga eagles doon, tapos meron pang mga crocodile, tapos yung mga monkey, iba-iba pa. Tapos nakita pa nga namin doon yung eagle sa bagong 1,000 peso bill. Pero wala akong 1,000 na bago nun. So, ito na lang. Then, transition dun sa Malagos, which by the way, madami akong nakain dun sa buffet nyo. Masarap. Babalik ako para lang dun sa buffet na yun. Tapos dun sa Malagos, marami ding mga wildlife. Yung pinakaiba niya dun sa huli naming pinuntahan, mas may interactivity na i-offer yung Malagos. Naalala ko, nataihan pa ako na ibon dito. Kasi dami kong binili ng mga seeds. Naalala ko, damdam mo yung pagtutusok ng mga hindi naman masakit, pero yung maliliit lang ganun. Nakakatawa lang. Isang highlight din doon yung parang butterfly sanctuary na para siyang enclosed dome. Tapos may iba't pang butterflies na nagliliparang ganun. Tapos may isa pang nakuha ko dun sa tip ng finger ko Tapos pinasa ko pa kay Ida. Napakabait ng butterfly na. Tapos syempre, hindi matatapos yung trip mo sa Malagos kung hindi ka pupunta sa Chocolate Museum, Chocolate Factory nila doon. Pagpasok mo palang hampasin ka na nung intense aroma ng chocolate. Kaya kahit mahal yung price doon, alam mo namang maganda quality, mapagastos ka talaga. Tapos we even had the chance to make our own chocolate. Hindi ko nga lang kinain dahil inuwi ko para sa mga tao dito, diba? After ng long, tiring but fun day, kumain kami ng dinner sa Jack's Ridge. Meron siyang amazing view na nag-overlook ng parang cliff. May mga benches din na doon mo pwedeng i-take in yung amazing view. It was the perfect way to end the day. Yung third day, wala kaming footage kasi rest day naman yun. Siyempre, tao rin naman kami. Tapos may mga gagawin pa kami sa next 2 days. So, pagbigyan mo naman na magpapahinga kami dito sa third day, diba? Yung last 2 days were mainly spent sa pagpapanood nung event ng Kadayawan Festival. A showcase of different cultures and talents, not only spanning Davao, but the whole country as a whole. Kada Agosto, vivo kaayo, kay dunay piyesta, diri sa amo.